Sa tatlong game nga po ng San Antonio Spurs ngayong preseason, 2 beses lamang nga ditong nakapaglaro ang kanilang veterano na si Chris Paul. Pero sa kabila niyan, kitang-kita rin naman kung gaano kalaki ang epekto nito. Para nga po sa inyong kaalaman, nananatili para naman nga pong undefeated si Paul simula nang sumali ito sa Spurs. Parati nga po nilang na-outplayed ang kalaban sa pagkakaroon ng mas maraming assist. Grabe rin naman nga po ang nagawang impluwensya ni Paul sa kanyang mga kakampi, gayong kahit man wala ito sa loob ng court, nagiging maayos ang ikot ng bola. Kaya malinaw, napakalaki ng epekto nito sa San Antonio dahil maliban sa pagiging competitive nila ngayong season, marami rin naman nga pong mga analyst ang naniniwala na isa ng ganap na contender ang San Antonio Spurs. Nagpapatunay lamang ito na totoo ang balita na mas pinapalakas niya ang mga teams na sinasalihan basta't mabigyan siya dito ng mas maayos na playing time, hindi kagaya noong nasa Golden State pa siya. Samantala, ginamit nga po ni Dwight Howard bilang oportunidad ang lumabas na balita na gusto ng Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong sentro upang makumbinsi ang front office na kunin siyang muli sa free agency. Personal na rin naman nga siyang nakipag-usap sa owner ng Lakers na si Jenny Bass sa kanyang podcast para bigyan siyang muli ng panibagong pagkakataon. At pasimple siya ditong nagmakaawa para papirmahan siyang muli o papirmahin ng bagong kontrata. At sa kabutihang palad, mukhang nagiging epektibo rin naman nga po ang ginagawa nito dahil base sa source, syempre, isa ang pangalan ni Dwight Howard sa mga big mang kinukonsidera at nasa listahan ngayon ng Lakers para maging bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis. Sadyang mahaba-habang proseso muna ang pagdaraanan ng Lakers kung kukunin nila ang kanyang serbisyo dahil bukod sa kailangan nilang siguraduhing maayos ang kalusugan nito, ay kailangan rin naman nga po nilang magtanggal ng isa sa kanilang mga malalaro para makabuo sila ng bakanting pwesto para sa kanya. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng ibang mga teams, hindi rin naman masyadong siniseryoso ng OKC Thunder ang kanilang mga laro sa preseason. Sa katunayan, limitado ang playing time ng mga key player dito at pinapaglaro lamang ang mga role player sa crucial minutes. Dahil dyan, bumagsak nga sa 1 win, 1 loss ang record nila matapos silang matalo ng Houston Rockets. Pero baliwala rin naman ito sa OKC Thunder dahil mismong mga analyst na ng ESPN ang nagsabi at naniniwala na magiging number 1 seed muli ang team na ito. Maliban dyan, ang OKC rin naman ang pinaniniwala ang team to beat next season. Marami nga po mga teams sa NBA ang gusto silang patumbahin dahil kapag nagawa nila yan, maituturing na nga po nilang contender ang kanilang team. Sa madaling salita, sila ang standard ngayon sa Western Conference. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po.